Po sa inyo pong lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Diyos. So ngayon po mga kapatid, tayo po ay sama-sama pong magbulay ng salita po ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Sabagat yung salita ng ating pinakamahal na Panginoon, ito po mga kapatid ang isa po natin sa batayan o basihan mga kapatid na tayo po ay tunay na pinagpapala ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Amen. Patunay na tayo po'y pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po ngayon, mga kapatid ko, ay pinagdaraos o pinagdiriwang ng ating pong pinagdiriwang po natin ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito po, mga kapatid, ay marami pong mga tao na naghahanda, mga kapatid, para sa kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandoon po, mga kapatid, yung kailan pong paghahanda. Subalit, sa atin pong mga mananampalataya, sa atin po na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ang ating pong higit na paghandaan ay walang iba, mga kapatid, yung tayo po ay magkamit ng kaligtasang ipinangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Bakit? Dahil yan po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit ipinanganak ang Kristo para po tayo pong mga makasalanan, tayo po na nalihis, tayo po na nalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay pinapalapit ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sa Kanya. Upang tayo po ay magtiwala at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kaya po ipinanganak ang Kristo para tayo po ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang maglingkod sa Kanya, ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen? So sabi po ng banal na kasulatan, ang sino man po maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sinabi doon sa mga naghahanda ng kanila pong handa para sa mahal na Panginoon. Para sa mahal na Panginoon, sila naman yung kakain. Diba? Lahat po tayo sa person. So sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, kung mayroon tayong paghandaan, walang iba, paghandaan natin yung araw ng ating kaligtasan. Amen. Yung araw na tayo po, mga kapatid, ay makasama ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kahit maglitson ka pa, kahit mag-fried chicken ka pa, kahit ihanda mo po yung pinakamasarap na mga putahe ngayong araw na ito, mga kapatid, o mamayang gabi, ihanda mo pa, ihain mo pa sa mesa mo, yung pinaka mahaba ninyong mesa, ilagay ninyo doon lahat ng mga nakahanda ninyo. Mga kapatid, kung ang Diyos wala naman sa puso ninyo, wala hong kwenta. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya, wala po sinabi doon ang sino mang maghanda ng maraming handa, maghanda ng litson, wala po sinabi doon eh. Ang sabi ng Biblia, ang sumampalataya sa Kanya. Amen? Pero hindi ho masama, mga kapatid, na maghanda ka ng litson. Hindi ho masama, mga kapatid, maghanda ka ng adobo, ng igado, o ano man yung mga ihanda ninyo, mga kapatid, ng mga masasarap para sa inyong panglasa. Hindi ho masama yon. Ang masama, mga kapatid ko, dahil sa paghahanda mo, nababalot naman ang kolesterol. Di ba? Lahat po tayo sa high cholesterol. So, inatagi sa puso na high blood. Inatagi sa puso na high blood. Dahil sa sobrang kain, mga kapatid, sa banal na kasulatan, nasabi ng Biblia, ang linaw-linaw po, ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa pamagitan lamang ng pagkain. Amen? Hindi lamang po sa tinapay, kundi sa pamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit kumain ka ng kumain, ano naman kakainin natin kung wala yung salita ng mahal na Panginoon? Amen? Hindi naman tayo magiging tao kapag hindi po sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi ng mahal na Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Pag hindi sinabi ng Diyos yun, ang ibig sabihin, hindi ka nilikha ng Panginoon. Amen. Hindi tayo kasama doon sa nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sinabi ng mahal na Panginoon na lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, so kaya tayo naging tao. Amen? Amen?
So ngayon, mga minamahal ko kapatid, ano po ba yung kahalagahan ng kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit ito po ay malimit po na sineselebrate ng marami? O maraming mga tao, mga kapatid. Subalit yung ilan po na mga may ilan pong mga mananampalataya na hindi po sila nagsiselebrate po ng December 25. Hindi po sila nagsiselebrate, mga kapatid, ng Pasko. Wala hong Pasko sa kanila. Subalit tayo pong mga tunay na mga Kristiyano, mga kapatid, tunay na mananampalataya, kasi hindi naman tayo matatawag na Kristiyano kung wala si Kristo. Amen. Amen? Kaya tayo naging Kristiyano dahil mayroong Kristo na ipinanganak. Kaya matatawag kang Kristiyano. Kaya kung sabihin ng ilan, hindi naman daw po, mga kapatid, yung araw na yan, na 25 o December 25, hindi naman po yan. Pero yan po, mga kapatid, ang naisa batas. Amen? So halos buong mundo o maraming bansa, mga kapatid, na ipinagdidiriwang po ang kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat lalong-lalo na tayo. Amen? Lalong-lalo na tayo po ng mga pinagpapala ng mahal na Panginoon, na dati tayo lulong sa bisyo, dati tayo adik, dati tayo sugarol, dati tayong manluluko. Subalit nang tawagin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, naglingkod tayo ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat lalo mo pang i-celebrate yung kapanganakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Bakit, mga kapatid? Dahil po, ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ano ho ang dahilan kung bakit ipinanganak ang Kristo? Dahil mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ang tao dito sa sanlibutan. Amen. Bakit? Dahil ang tao po, mga kapatid, ay lumayo sa Diyos. Ang tao po ay humiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang Kristo ipinanganak para ho mamagitan sa mga tao. Para ang tao po ay ilapit sa Diyos. Malinaw po sinasabi ng Biblia, kung ating pong mababasa, mga kapatid. Ang sabi po ng Juan, okay, ganito po sinasabi po ng Juan, Kapitulo 3, ang talata po, mga kapatid, ay 15. Ituloy po natin ang basa hanggang 18. Sa 15, upang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugod ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Sa 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hello? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ano po sabi ng Biblia? Dahil po, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon na parito bilang ilaw. Sumalit, ang sabi ng banal na kasulatan, mas pinili pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Mas pinili pa ng mga tao ang lumapit sa mahal na Panginoon para maglingkod sa mahal na Panginoon kaysa mga gawain ng sanlibutan. Amen? Ano ba yung mahalaga sa atin ngayon, mga kapatid? Yung mga gawain ng sanlibutan o gawain makadiyos? Diba? Pagdating ho, mga kapatid, sa halip ipagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Panginoon, ang ipinagdiriwang, mga kapatid ko, tagay. Amen? Naghanda pa nga para daw sa mahal na Panginoon. Hindi naman pala para sa mahal na Panginoon, para sa kanilang sariling tiyan. Lahat po tayo magsabi puwas ko. Naghanda, nagluto ng marami, mga kapatid. Kaya akala ko pa para sa mahal na Panginoon, para naman pala pampulutan. Paano natin masasabi niyan? Na tayo po ay lumalakad nga ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid kung bakit, alam niyo sa totoo lang, hindi naman po mga kapatid sayang. Kasi lalong-lalo na sa mga tinawag ng Panginoon.
Amen? Subalit doon sa mga taong nagpakabuyos sa paggawa ng kasalanan, paggawa ng masama, paglayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanila po sayang yung ginawang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na sa halip ang tao'y sumampalataya sa mahal na Panginoon, sa halip na ang tao po ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ginagawa ng tao, mga kapatid, ay lihis at hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, totally, sila po ay hinatulan na. Malinaw po yan, sinasabi ng banal na kasulatan. Kapag ang tao ay hindi talaga lumapit sa mahal na Panginoon at hindi maglingkod sa Diyos at patuloy pa rin na mamuhay sa masama, sa kasalanan, sila po ay hahatulan o hinatulan na ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kapahamakan. Bagamat sinasabi ng Biblia, hindi na pa ito ang mahal ng Panginoon para hatulan ang tao o ang sanlibutan. Malinaw po yun, sinasabi ng Biblia sa aking binasa. Tama? Subalit, sa mga hindi sumasampalataya, sa mga ayaw kilalanin ang mahal na Panginoon, yung sakripisyong ginawa ng mahal na Panginoon, pagdating ho ng araw, mga kapatid, sila yung pinaka nakakaawa. Amen. Amen? Bakit? Bakit nakakaawa? Ay sabi ng banal na kasulatan, nabayubay na. Nabayubay sa krus ng Kalbaryo ang ating pinakamamahal na Panginoon para akuin yung ating mga kasalanan. Para angkinin yung ating mga kasalanan. Na dapat sana tayo yung magdusa. Na dapat na sana tayo po yung haharap sa ganung kaparusahan. Subalit mga kapatid ko, yun po'y inako ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po mga kapatid ay maniwala sa Kanya, para tayo po ay sumampalataya sa Kanya, para tayo po ay maglingkod sa Kanya. Yun po ang dahilan mga kapatid kung bakit yan po ay ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hindi ka tinawag ng Panginoon para pahirapan. Amen. Amen. Hindi tayo tinawag ng mahal na Panginoon Diyos para ibagsak. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon para tayo po'y Kanyang alalayan, para tayo po'y Kanyang tulungan. Yun po mga kapatid ang dahilan kung kaya ka tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Lahat po tayo magsabi po sa Lord. So ngayon, nasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw po sinasabi ng Biblia, kapag sinabi po bang ang sino man sa Kanya sumampalataya, pwede ba natin sabihin na lahat po ba ay maligtas? Ang sabi ng Biblia, ang sino lang sa Kanya ay sumampalataya. Amen. At sino lang po yung nagtiwala sa Kanya, sino lang po yung sumamba sa Kanya, at sino lang po yung naglingkod sa Kanya, sila lang po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So mga nagtandaan po natin, mga kapatid, hindi lahat na naglilingkod ay maliligtas. Dahil ang maliligtas, yung gumagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo masahin po sa Lord. Subalit, mayroon na po tayong basihan o idea, mga kapatid, na kailangan po natin na maglingkod talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At tayo po ay tinuturuan, huhubugin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos para tayo po ay magkamit ng kaligtasan o katiyakan ng kaligtasan. So ngayon nasabi, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Hindi sinugo ng Diyos ang anak para hatulan ang sanlibutan. Ano ho ang dahilan kung bakit sinugo ng Panginoon, ng Diyos ang kanyang anak? Para po, mga kapatid, ang sanlibutan ay maligtas. Amen. Amen. Para maligtas. Sino yung maliligtas? Yung sumasampalataya, yung naniwala sa Kanya, yung mga naglingkod sa Kanya. Kasi malimit na narinig po natin sa mga tao, kaya po naniniwala naman ako sa Diyos. Sumasampalataya naman ako sa Panginoon. Totoo ang Diyos. Kaya lang, mga kapatid, naglingkod pa. Amen? Kahit hindi mo sasabihin, makikita naman yan sa ginagawa. Amen. Lahat po tayo masasabi po sa Lord. Kahit hindi mo sabihin,
Kahit hindi sabihin ng tao, mga kapatid, malalaman at makikilala ka sa pamagitan ng iyong pananalita at sa pamagitan ng iyong kilos at sa pamagitan ng iyong gawa, makikilala ka kung ikaw nga ay makadiyos. Makikilala ka kung ikaw nga ay lingkod ng Diyos. Makikilala ka kung ikaw nga ay Kristiyano. Sapagat yung Kristiyano, mga kapatid, hindi lamang po Kristiyano sa nguso, kundi dapat, mga kapatid ko, buong kaluluwa o buong katawan, mga kapatid. Yun po ang pagiging Kristiyano. Yun po ang pagiging mananampalataya. Kahit magpatugtog ka pa maghapon magdamag ng Christian song, kung hindi ka naman nagbabago, walang kwinta. Oo. Yun yung tunay. Kasi ang tunay, mga kapatid ko, tunay na lingkod ng Panginoon, tunay na mananampalataya, sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Ano sabi ng mga tao nung panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid? Ito. Sabi ng mga tao nung panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon, nung sila po, mga kapatid, ay sabi po nila dito, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 21, ituloy po natin ang basa hanggang 23. Ito sabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang dahilan kung bakit taparito ang Kristo? Hello? Para ang tao po ay iligtas o ang sanlibutan ay iligtas o maligtas. Ngayon, nasabi ng Biblia, hindi lahat na nagsasabing Diyos ko o Panginoon, Panginoon ay papasok ng kaharian ng Diyos o ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating amang nasa langit o ng aking amang nasa langit, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon, ang sabi dito sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsisipaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan at kung magagayo ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Malinaw po sinasabi ng Biblia, kahit sabihin mong maraming himala, maraming miracle ang ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay bumangkit ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang sabi ng Biblia, kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, itatakwil ka rin ng Panginoon. Amen? Ang sabi, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasalanan. Yung mga gumagawa ng masama, gumagawa ng kasalanan, mga kapatid ko, mga nang-api sa kanyang kapwa-tao, mga nangnanait sa kanyang kapwa-tao, wala hong bahagi yan sa kaharian ng Diyos. Amen? Sapagat ang may bahagi sa kaharian ng Diyos, yung mga taong malinis ang puso, yung mga taong nagsisikap na maging banal sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po yung mga taong papasok ng kaharian ng Diyos. Sila yung mga taong hindi itatakwil ng Panginoon. Sila yung mga taong hindi sila itataboy ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi ng Biblia, yung mga gumagawa ng masama, yung mga makasalanan, mga kapatid na ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay itatakwil ng Panginoon o papaalisin sila. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Ito yung mga taong ayaw po na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kung ikaw ay nagtiwala ka sa mahal na Panginoon, ano po mga kapatid ang gagawin natin? Siyempre po, susunod tayo sa mga sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila yung mga taong may tiwala sa Panginoon. Lahat po tayo may sign for us now. Sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala tayo sa Panginoon. At sumunod ka sa Panginoon. Kasi marami pong nagtiwala, mga kapatid, nagsasabi nagtitiwala sa Panginoon, pero hindi naman sumunod. Amen? Lahat po tayo mag-sign for us, Lord. Dapat tayo sumampalataya, maniwala, pero dapat sumusunod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang po yung pagbanggit natin, babanggitin natin yung pangalan ng mahal na Panginoon, kahit kumakanta ka pa, araw-araw eh.
Kahit sabihin mo pa, kantahan mo palagi araw-araw, si Kristo ang sandigan mo, si Kristo ang lakas mo, si Kristo ang tagapagligtas mo, si Kristo ang kanlungan mo, si Kristo ang katulong mo sa karamay mo sa araw-araw. Kahit lagi mo pa yung kantahin na yan, mga kapatid ko, yung mga kanta na yan, pag hindi tayo lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, baliwala ho ang lahat. Amen? Ang sabi nila, ay sa pangalan mo, Panginoon, nagpapalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon, maraming mga kamangha-manghang gawa na aming ginawa. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon, nangangaral kami sa pamgamit ang iyong pangalan. Di ba? Pero ano sagot ng mahal na Panginoon sa kanila? Sa pangalan mo, mahal na Panginoon, naglilingkod kami. Lahat po tayo magsabi po. Alam niyo po ba yung nagsabi na yun? Kristiyano? Kristiyano ba? Kristiyano. Sumasamba nga eh. Kaya lang ang problema, nagbabahagi pa na salita ng Panginoon. Dito tayo talo. Dito talo tayo mga kapatid. Binabahagi pa nila yung salita ng mahal na Panginoon. At maraming signs, wonders, and miracles na naganap sa kanila. Subalit, ang sabi ng Biblia, ang basihan ng Diyos, yung inyong gawa. Amen? Kung paano ka namuhay, kung paano ka namuhay dito sa libutan, kung yung buhay ba natin, buhay ba na maka-Diyos o buhay na makamundo. Kapag buhay na makamundo, ang ibig sabihin, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Pag buhay na makamundo, yung ginagawa natin, yun yung pinapahalagahan natin. Wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong banal. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong nagsisikap na maging banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa mga taong lagi pong nasa gawain ng Diyos. Alampakan natin ang mahal na Panginoon. Yung lahat na lagi nasa gawain ng Panginoon, pagkitas yung gawain. Okay, makikilala naman yan eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, at kung magkagayo, ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Hello? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung mga gumagawa po pala ng kasalanan, gumagawa po pala ng kahilayan, mga lumalabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po, mga kapatid, ay pinapaalis ng Panginoon. Amen? So, ang ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi po ito, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pagdating ng paghuhukom. Di ba? Ang sabi ng Biblia, sa araw na yaon. So, ano ba yung araw na yon? Araw yun ng paghuhukom. So ngayon, paglilinis pa tayo ngayon. Amen? Lahat po tayo magsabi po, Lord. So ngayon po, mga kapatid, paglilinis pa. Habang tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos, tayo po ay nililinis at tayo po ay tinuturuan na lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ngayon, sabi ng Biblia, kaya po ito sinulat dito, mga kapatid, dahil sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang maniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, subalit, hindi po yun ang basihan po talaga, mga kapatid. Kung ikaw ay sumampalataya, dapat gumagawa ka ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Kaya sabi ng Biblia, kung ating po mababasa, mga kapatid, dito po sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 2, ganito po sinasabi po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po, mga kapatid, ay Praise Lord. Ito po sinabi, sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po, mga kapatid, ay 14. Ito ang sinabi, anong pagkikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Hello? Ang sabi ng Biblia, ano ang pakikinabangin, mga kapatid?
Kung sabihin ni naman, halimbawa, sabihin ko, sabihin mo, sabihin niya, na siya may pananampalataya, subalit hindi naman siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, maliligtas kaya siya? Sabihin mo may pananampalataya ka, pero hindi ka naman nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, maliligtas ka? Sabihin mo may pananampalataya ka, pero hindi ka naman nagbibigay, maliligtas ka? Ang basihan ng Diyos, pananampalataya na may kasamang gawa. So ito yung mga taong may tiwala, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So ngayon, kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang patunay niyan, yung iyong ginagawa. Amen. Diba? Kung dati nagmumura ka, o yung lahat na nagmumura, pakitaas yung kamay. Amen. Ngayon, pakitaas yung paa. Kung dati nagmumura ka dati, dapat ngayon, sikapin mo na hindi ka na makapagmura. Amen. Bakit? Eh dapat po, mga kapatid, hindi ho tayo magsasalita na ng masama. Amen. Amen? Amen? Amen. Bakit mga kapatid? Masama ba ang magmura? Amen. Lahat po tayo mag-sign personal. Masama, mga kapatid. Hindi ho mabuti kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen. Hindi ho maganda sa atin ng mga mananampalataya na tayo po ay magmumura. Amen? Eh, si Soriano ay kinasuhan ginasuhan po ng ating beloved pastor nung sa international pa kami. May kaso yan eh. Soriano, ang kaso niya po mga kapatid, pagmumura, minura niya po yung preacher. So may kaso po siya, pero natapos na po yung kaso, natalo po Soriano. Eh bakit? Eh masama yun eh. Lahat po tayo sa Lord. Lingkod ka ng Diyos, magmumura ka, hindi ho maganda. Amen? Mananampalataya ka, magmumura ka, hindi ho yun maganda. Eh lalo na kung sabihin mo pang, Kristyano ako, kilala ko ang mahal na Panginoon, pero nagmumura ka, hindi ho maganda. Amen. Amen? Para sa iyo, siguro maganda. Di ba? Sa mga hindi ho, mga kapatid, talaga hong kilala ang mahal na Panginoon. Yung salita ng mahal na Panginoon Diyos, hindi po kilala. Para sa kanila, okay lang. Subalit, kung tayo po ay matagal lang mananampalataya, matagal na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, sikapin natin na hindi ho tayo magmumura. Amen? Kung ngayon, nakapagmura ka pa ngayon, yung lahat ng mura na alam mo, bawas-bawasan mo na. Palambakan natin ang mahal na Panginoon. Pwede na mga kapatid? Pwede. Bawas-bawasan natin ng kunti. O halimbawa, ngayon, pag uwi mo sa bahay, bawasan mo na ng isa. O dati, sa halip na 1 milyon, bawasan mo na ng isa. Hindi naabot na 1 milyon. Di ba? Binawasan mo na ng isa. Lahat mo tayo sa Lord. O kung damihan mo pa, onti-onti mga kapatid. No? Minsan kasi, pag yun po yung nakasanayan po ng marami, ibig sabihin, mga kapatid ko, yun po yung kanyang kaugalian. Amen. Amen? Nakasanayan. Pero dahil tayo po ay mananampalataya na, tayo po ay Kristiyano na, tayo po ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon na po tayo ng kunting disiplina. Amen? Hello? O, kunti lang mga kapatid. Hindi ko kunti na. Okay. So sabi po, mga kapatid, doon lang pala ng kasulatan, sigapin natin mga kapatid ko na tayo po ay lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ngayon po, mga kapatid, kung malimit tayo nagsisinungaling, yung mga nagsisinungaling, pakitaas yung kamay. Amen. Di ba? Dati tayo sinungaling eh. Pero ngayon kaya, mga kapatid, bawas-bawasan. Lahat po tayo basahin po sa Lord. Eh kung dati tayo sinungaling, marami magsinungaling, dapat ngayon po mga kapatid, bawasan natin. Amen. Amen? Pero mas maganda mga kapatid ko, talagang huwag sikapin natin na huwag na magsinungaling. Amen. Bakit? Kasi tayo po ay lingkod na ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayo po ay mananampalataya na. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan sa ating unang binasa, ito.
Ang sabi po dito, sapagat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas. Sa pamagitan niya, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na. Ano po ang sabi mga kapatid? Ang sumasampalataya ay hindi ho hahatulan. O bagamat minsan nagkukulang pa, nagkakamali pa, subalit hindi ka hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ikaw ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Subalit yung hindi ho talaga sumampalataya, mga kapatid, at hindi ho talaga naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila po ay hahatulan o hinatulan na. So ngayon nasabi ng banal na kasulatan, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa libutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. So yun yung hahatol sa kanila. Ano po ba yung hahatol sa kanila? Yung mas pinili pa ng tao ang kadiliman kaysa Panginoon. Mas pinili pa ng tao ang bisyo kaysa Panginoon. So ang ibig sabihin, sila po mga kapatid ay nasa kahatulan. Subalit, maaari pa po silang magbago. Amen. Amen? Amen. Maaari pa. Maaari pa magbago hanggat hindi pa huli ang lahat mga kapatid ko. Kung dati tayo po ay nakagawa ng kasalanan, dati tayo po ay lumayo no, sa ating pinagmamahal na Panginoon. Subalit, mayroon pong namamagitan sa atin, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? So marami siyang gagamitin, mga kapatid ko, para iparating sa atin, ipaabot sa atin yung kanyang banal na salita. At yung salita ng mahal na Panginoon na ating napakinggan, na itinuro sa atin, yun naman po, mga kapatid, ang ating pong gaganapin. Amen. So ang sabi ng Biblia sa 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa limutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So saan po ba tayo makikilala? Sa pamagitan ng mga gawa. Sa pamagitan ng mga lakad natin. Amen? Amen? Hindi naman doon sa pamagitan ng pagsamba mo, yung pagpupuri mo, hindi doon. Mga gawa mo yun para sa mahal na Panginoon eh. Amen? Amen. Pero lalo na yung mga hindi ho talaga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ho talaga nagpupuri sa mahal na Panginoon. At hindi ho talaga sumasamba sa Panginoon. Ay, totally, kilala mo na siya. Lahat po tayo sa Lord. So ngayon, nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, no? Makikilala tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. Huli, last na ito, mga kapatid. Medyo napahaba tayo, dapat alas 5 tapos na tayo. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 1. Ito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Mabuti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ano po sabi? Sinulat po ito para tayo po ay huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Amen. Pumalakpak mo muna ang lahat sa ating pinagmamahal na Panginoon. So ngayon, nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ito po sinulat sa atin paalala, no? Pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, kaya nga sabi ko nga kanina, sa ating pong mga mananampalataya, tayo po mga sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo po ay naglingkod na, tayo po ay lilinisin. Amen. Unti-unti. Lilinisin tayo, tuturuan tayo kung ano pa yung mga nagagawa nating pagkakamali, ano pa yung mga nagagawa nating kasalanan, mga labag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuturuan tayo para tayo po ay maiharap sa ating pinakamamahal na Panginoon na banal, sakdal, at walang dungis at walang kalubot o kapintasan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, tuturuan tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ngayon, sabi ng banal na kasulatan, kung tayo po ay magkamali man, tayo man ay magkasala man, sabi ng Biblia, mayroon pong tagapamagitan sa atin. Sino? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala ho sinabi na si Maria. Amen. Wala hong sinabi, mga kapatid, na sino mang santo, wala kang mababasa sa Biblia, lalo na. Lahat po tayo sa Lord. Si Kristo lang ang tagapamagitan sa mga tao para ang tao po, mga kapatid,
ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kung ginawa ng ating pinagmamahal na Panginoon yung sakripisyo, nagtiis siya, mga kapatid ko, hinampas siya, pinalo siya, mga kapatid, at tinusok ang kanyang tagiliran, yun po ay ginawa ng ating pinagmamahal na Panginoon para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kung ngayon man, kung magkamali ka man, magkasala ka man, tandaan mo, mayroon pong namamagitan sa atin. At yung namamagitan sa atin ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po ay tuturuan, paalalahanan, sasawayin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon gamit ang kanyang banal na salita. Amen? At gamit ang kanyang mga ngaral para ipaunawa sa atin yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ngayon, sabi ng Biblia, mayroon pong tagapamagitan sa atin. Last. Sabi ni Brother Gerson, last na raw eh. Sa aklat po ng unang Timoteo, kapitulo, mas maganda po, may suporta mga kapatid. Sa aklat po ng unang Timoteo, kapitulo 2, ang talata po ay 5. Sapagat may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, mayroon pong tagapamagitan sa atin. Amen? Amen. Muli po, ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. So ngayon, mga kapatid ko, tandaan po natin, kung nagkukulang man tayo, nagkakamali man tayo, pagsisihan natin. Magbalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano man po yung mga nagagawa natin na pagkakamali, pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po yung ating pagsisihan. Kaya sa mga oras po ito, mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magbubulay ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin yung mga gawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kung paano po tayo tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po tayo binhago. Kung paano po tayo, mga kapatid ko, pinagaling. At kung paano po tayo pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kapag yan po ang lagi nating maalala, hindi ho tayo, mga kapatid, manghihina. At hindi ho tayo, mga kapatid, mawawala ng pag-asa. At tiyak natin, ang ating kaligtasan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay umawit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gawin po natin pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos yung ating pong aawitin. Praise the Lord.
At sa krus, sana ako'y binayaran. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit Patuloy po tayo mga kapatid na mag-ibagdayan sa ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy po natin anyayahan ang bananas ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga kapatid ay Kanya pong gabayan, tayo po'y Kanya pong alalayan hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na tayo po mga kapatid ay hubugin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tamang pamamaraan ng paglilingkod, sa tamang paraan na pamumuhay bilang anak. Na tayo po mga kapatid ay nasasakop ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga oras po ito mga kapatid, tayo po lahat ay sama-sama pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hilingin po natin yung gabay, yung patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itaas po natin mga minamahal ang ating mga kamay. Dagilan pagpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal sa matamis sa pangalan niyo po aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Lord, sa mga oras po ito, mahal na Panginoon, kami po, mahal na Panginoon Diyos, ay patuloy po na nagpapagumabang loob. Patuloy po kaming lumalapit dyan sa trono sa biyaya sa kalangitan. Patuloy po kaming humihingi, mahal na Panginoon, ng iyong awa, ng iyong habag, ng iyong kapatawaran. Lord, lingapin niyo po ang bawat isa sa amin. Abutin kami ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon. Nagkulang man kami, mahal na Panginoon Diyos, nagkamali man kami. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming buong pagkatao at kaluluwa. At gawin mo po kami banal at kaya-aya sa iyong paningin, mahal na Panginoon. Lord, idinadalangin po namin sa iyo, O Diyos, na abutin mo po na iyong mapagpalang kamay ang bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon Diyos. Panghawakan niyo po kami na manatili po kami na manampalataya sa iyo. Manatili po kaming susunod sa iyong mga salita. Manatili po kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Lord, ipaunawa niyo po sa amin ang iyong kalooban. Ipaunawa niyo po sa amin ang iyong mga salita. Kung nagkamali man kami, nagkasala man kami, magpaalala ka sa amin, mahal na Panginoon. Amin pong idinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon Diyos,
na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Bawat mananampalataya ay tulungan niyo po. Ang bawat naglilingkod sa iyo ay tulungan niyo po, mahal na Panginoon, na i-guide niyo po, mahal na Panginoon Diyos, sa tamang pamamaraan ng paglilingkod, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa mga hindi pa po naglingkod sa iyo, na hindi pa po nagtiwala sa iyo, ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang siyang gumawa ng kapamaraanan na sila rin po'y makapaglingkod sa iyo. Magyami po mga mahal sa buhay, tawagin mo rin po sila, mahal na Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga nangailangan ng kaligtasan, mahal na Panginoon Diyos, ay tawagin niyo po sa paglilingkod sa iyo, aming dakilang Ama. At amin niyo pong idinadalangin sa iyo, Diyos, sa bawat prayer request ng iyong mga anak, ay katagpuin mo po sa imanang kapamaraanan, pagpalain mo po ang kailang mga trabaho, negosyo, bawat pagpatungan ng kailang pong mga kamay. Ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang mag-bless at magpala ng higit pa sa aming pong mga inaasahan. Pagpalain mo po kami, simula po, Diyos, sa pagpapalang pampisikal, material, pinansyal, at higit po sa lahat sa mga pagpapalang pang-espiritual. Ganon din po sa aming pong mga viewers, mahal na Panginoon, kung sila man may mga problema, sila man may mga karamdaman, ikaw po, O Diyos, ang siyang magpapagaling. Ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang siyang mag-bless at magpala. At ikaw po, mahal na Panginoon, ang magbawi ng lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay, sa bawat buhay ng iyong mga anak, lahat ng ihasik ni Satanas. Ito may karamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, ubos, sipon o lagnat. Lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa ay aming sama-sama tinatalian, winawasak at itinataboy sa pinakamatamis, sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Pawin ng Diyos, pawin niyo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. God bless you po, mga kapatid. Pumalapag po muna ang lahat sa ating